Inihayag ni United States President-elect Donald Trump na naipag-usap siya kay Chinese President Xi Jinping nitong Biyernes ng umaga, Enero 17, 3 araw bago ang kanyang inaugurasyon. I just spoke to Chairman Xi Jinping of China, saad ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social. It is my expectation that we will solve many problems together and starting immediately. Pinag-usapan daw, We discussed balancing trade, fentanyl, TikTok, and many other subjects. President Xi and I will do everything possible to make the world more peaceful and safe. Yan, mga kotsero. So, yung mga DDMs, tuwan-tuwa sila dito. Primarily because si Xi Jinping Alam naman natin, next to Digong, Xi Jinping ang kanilang Panginoon. Kaya yun, Xi Jinping kasi. Wow, nag-uusap na si Trump at si Xi Jinping. Sabi sa inyo Echepuera talaga si Bongbong Marcos. Ganun sila mag-isip Alam nyo, mga kotsero. Number 1, nag-usap na sila noon pa. Number 2, if you are going to, kung negosyante ka at magtatayo ka ng negosyo at sa isang lugar kung saan meron kang kakompetensya, anong unang-una mong gagawin? Lalapitan mo yung kompetisyon mo. Magbibigay ka ng gesture of good faith. So, mga kotsero, pag-usapan na natin to kasi big deal ito Happy ang mga DDMs dito sa balita na to. Hindi ko naman alam kung bakit. Practically speaking, wala namang sigurong world leader na tatawag sa isa pang world leader at makikipagbakbakan. Diba? Parang so weird Parang they're taking it as a sign na, pahiya si Bongbong Marcos, blah 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 blah. Kala ko bahay niya sa Amerika, mga DDS. Tapos ngayon, cheer na cheer kayo kasi nag-usap na si Xi Jinping tsaka si Donald Trump. Maging consistent naman kayo, guys. Maging consistent naman kayo. Kung ayaw sa Amerika, ayawan nyo lahat. Diba? Kung ayaw sa Amerika, ayawan nyo lahat. Kung ayaw nyo sa China, ayawan nyo lahat ng gamit sa China. Kaso mahirap ngayon yun kasi alam nyo na, the world's manufacturing plant is China. Kasalanan din naman ng Amerika yun, ba't nagkaganon. Pero, so yun na nga. So happy sila. Puntahan natin ngayon yung balita. Happy sila doon, guys. Akala mo, nanalo sa loto itong mga Trump and Xi. Pinag-usapan ang fentanyl, TikTok at iba pa. By the way, sa mga nasa Amerika ngayon, starting January 20, mababan na ang TikTok sa Amerika. Magagamit nyo pa rin. So kung may existing kayong TikTok, walang problema. Magagamit nyo pa rin. Pero yung future, let's say, in-install nyo sa inyong phones, hindi na kayo makapag-download sa Apple App Store at sa Google Play. Banned na siya sa Amerika. Decision niya ng Supreme Court ng Amerika. So, ito ang pinag-usapan. Pinag-usapan ng fentanyl, TikTok at iba pa. Naku, magagalit si Digong nito. Pinag-usapan fentanyl. Baka mawalan siyang supply. Ay, hindi pala. Kasi yung supply niya diretso galing kay Xi Jinping. From the laboratory to your office. Ganun Ganun ang dating kay Digong. Paglabas pa lang ng manufacturing plant, diretso na kay Digong. Tuloy natin. Inihayag ni United States President-elect Donald Trump na naipag-usap siya kay Chinese President Xi Jinping nitong Biyernes ng umaga, Enero 17, 3 araw bago ang kanyang inaugurasyon. I just spoke to Chairman Xi Jinping of China, saad ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social. It is my expectation that we will solve many problems together and starting immediately. Pinag-usapan daw, We discussed balancing trade, fentanyl, TikTok, and many other subjects. President Xi and I will do everything possible to make the world more peaceful and safe. Yan, mga kotsero. So, yung mga DDMs, tuwan-tuwa sila dito. Primarily because si Xi Jinping Alam naman natin, next to Digong, Xi Jinping ang kanilang Panginoon. Kaya yun, Xi Jinping kasi. Wow, nag-uusap na si Trump at si Xi Jinping. Sabi sa inyo Echepuera talaga si Bongbong Marcos. Ganun sila mag-isip Echepuera talaga si Bongbong Marcos. Hindi man lang tinawagan ni Donald Trump. Alam nyo, mga kotsero. Number 1, nag-usap na sila noon pa. Number 2, if you are going to, kung negosyante ka at magtatayo ka ng negosyo at sa isang lugar kung saan meron kang kakompetensya, anong unang-una mong gagawin?
lalapitan mo yung competition mo. Magbibigay ka ng gesture of good faith. Hindi ako nandito para guluhin yung negosyo mo, hindi ako nandito para guluhin ka, etc. etc. Nandito lang din ako para magnegosyo. Mga Ojero, ganun po kasi mag-isip si Donald Trump. Negosyante yan eh. Bilyonaryo yan eh. Hindi naman siguro siya magiging bilyonaryo kung di siya marunong makitungo sa ibang tao, di ba? Ang mga kanupo, mga Ojero, hindi ko yung katulad ng Pilipino na kapag may kompetisyon, kailangan hilahin pababa. Sa Pilipinas, ganun. Sanay na tayo sa ganung kultura. Malungkot man, pangit man yung ganung kultura, pero it is what it is. Wala na tayong magagawa doon. Si Donald Trump is a different kind of number one, iba ang kanyang kultura. Number two, iba ang kanyang profesyon. Hindi naman siya politiko eh. Negosyante siya. At bilang negosyante, kailangan mag-umpisa ka ng maganda, good faith. Hindi ka pwedeng papasok ka sa isang negosyo, makikipagkompetensya ka sa mga kalaban mo dun sa kalsada, tapos babakbakan mo sila. No, hindi pwedeng ganun. Pangit yun. That's poor business. Pangit yung ganung negosyo. Magiging friendly ka muna. Friendly ka muna. Hindi pwedeng bakbakan agad. Find the common ground. I'm sure yung mga negosyante na kausap natin dito, may mga negosyante dito, yun ang unang-unang ginagawa. Ngayon, mga kotsero, ganun yung palagay ko dyan sa nangyari na yan sa meeting with Donald Trump and Xi Jinping. It is but a gesture of good faith. Ang pangit lang ng timing sa atin sa Pilipinas, syempre. Kasi, ang pangit lang ng timing para sa atin kasi merong ganitong ganap. Merong kasing monster ship na umaali-aligid sa atin ngayon. Tagal na, isang linggo na mahigit. Illegal pa rin namamalagi sa ating exclusive economic zone ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Ni-radio challenge ito ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ang kay Commodore J. Tariela na mataan ang nambuhalang barko 60 to 70 nautical miles mula sa teritoryo ng Pilipinas. Dagdag niya sa kabila ng pagtaboy ng PCG, patuloy pa rin ang mga iligal na operasyon ng China sa karagatan ng Pilipinas. Wala pang bagong tugon ang CCG at ang Chinese Embassy. Yun. Masyadong malapit yun 60 to 70 nautical miles. Lapit na nun, 111 kilometers. So, medyo hindi maganda yung timing nitong pag-uusap. At sa Pilipinas hindi sa Amerika, siyempre. Hindi maganda yung timing ng pag-uusap ni Donald Trump sa ni Xi Jinping. And it should not matter sa atin. It should not matter kung mag-uusap sila o hindi. Hindi lang maganda yung timing. Kasi nagagamit ngayon ng drama ng mga DDMs na parang sinasabi, iniwan na kayo ng Amerika. Kasi bati na sila eh. Si China pa rin ang masusunod. Paano ka na ngayon, Bongbong Marcos? Sumipsip ka kasi ng sobra-sobra kay Joe Biden. Ayan, sumipsip ka kasi ng sobra-sobra kay Kamala Harris. So, ayan, wala ka talagang kwenta. Bobo kasi, Bobong Marcos ka kasi, Bobong Narcos ka kasi. Ganun, bumurahin pa. So, yun. Ganun ngayon yung drama. Actually, pati sa Twitter. Sa Twitter ko nakikita yung mga ganung comment. So, what does this mean? Okay, number one, itong ginagawa ngayon ng PCG is again, ng CCG, ng Chinese Coast Guard, is again, a reflection of their leadership. Ito epekto lamang ng inuutos ng pamunuan nila sa bansang China. Traidoro talaga ang China, mga kotsero. Wag ko kayo magtitiwala sa China. Actually, Chinese Communist Party lang naman. Hindi naman sa mga buong Chinese. Chinese Communist Party lang. Yung partido lang nila. And alam ko na alam yan ni Donald Trump. Wala silang isang salita. Alam niyo kung bakit? Kahapon lang, mga kotsero, nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Proud pa nga si China Global Times dyan eh. Si Global Times, proud pa siya si Global Times. Sabi ni Global Times, China and Philippines hold 10th bicameral maritime meeting on South China Sea amid lingering tension. So, mga kotsero, itong sa China, imagine, traidor talaga eh. Nag-usap na kayo. Harap-harapan nag-usap kayo. Malamang sa malamang may mga commitments pa yan. Nag-usap kayo. Pero, ganyan. May ganyan pa rin. Parang hindi tama. At hindi lang ho yan, mga kotsero. Ako, personally, I believe ko lang naman. Hindi naman to fact. But I'm of the opinion, mga kotsero, na si China ay naghahanda sa isang malawakang pag-atake dito sa may lugar natin. Naghahanda. I'm of that opinion pala. Kasi, naalala nyo to, yung drone.
Alala nyo yan, yung drone? Yung nakitang drone sa may Masbate. Mga kutsero, baka nakakalimutan nyo, ang Masbate ay nasa loob ng ating territorial waters. Nasa internal waters ho ng Pilipinas yan. Pakita ko lang sa inyo. Ito dito kasi sa Newsweek, meron silang mapa. Ito yung submersible, o yan. Marami hong nahuling ganyan. Ito ang Masbate, mga kutsero. Ito Pilipinas, di ba? Yan ang Pilipinas. Ito ang Masbate. Oh, ayan ang Masbate. Di ba nasa loob ng ano natin? Internal waters. Dito, somewhere dito, nakita yung drone. Mga kutsero, internal waters na natin yan, oh. Nasa loob na ng teritoryo ng Pilipinas. Nahuli yung drone. Identified na siya. It's a Chinese submersible drone. Remotely operated, unmanned submersible drone.